Niloko mo ako at ginamit ang aming kahirapan habang nakaupo ka sa iyong gintong trono. Akala ko ay kakampi ka. Iyon pala ay ikaw ang mismong demonyong sumunog sa aming pangarap. Sige, kunin mo ang lupa at sirain mo ang bahay, pero hinding-hindi mo na makukuha ang tiwala ko. Sa abo ng tahanang ito ay isinusumpa kong babangon ako at ipapamukha ko sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng isang ina. Ngunit paano kung ang taong mumasak sa kanyang puso ay siya ring tanging pag-asa ng kanyang anak? Mabigat ang bawat hinga ni Amihan sa loob ng kanilang maliit na barong-barong habang pilit niyang pinagkakasya ang kakarampot na barya sa kanyang palad. Ang init ng tanghali ay tila nakikipagpaligsahan sa init ng ulo ng panahon at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumisimbolo sa hirap ng pagiging isang solong ina. Binilang niyang muli ang mga barya, umaasang baka sakaling dumami ang mga ito sa pamamagitan ng himala, ngunit nanatili ang katotohanang kulang pa rin ito para sa gamot ng kanyang anak na si Talao. Mahimbing ang tulog ng bata sa banig. Ang kanyang dibdib ay umaakyat at bumababa nang may bahagyang silakbo dahil sa hika. Tinitigan ni Amihan ang maamong mukha ng anak at naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Isang halo-halong emosyon ng pagmamahal at takot na baka hindi niya maibigay ang pangangailangan nito. Ang katahimikan ng tanghali ay biglang binasag ng isang maingay at garalgal na boses mula sa labas. Mula sa malayo ay dinig na dinig ang anunsyo ng demolisyon na tila isang hatol ng kamatayan para sa mga residente ng Barangay San Pag-asa. Ang bawat salitang binibitawan ng megaphone ay parang latigong humahampas sa dignidad ng mga maralita. Napatingin si Amihan sa bubong nilang yero na tadtad ng kalawang at butas. Ito na lamang ang natitirang proteksyon nila laban sa mundo. At ngayon ay nais pa itong agawin ng mga De La Serna. Bumalik sa kanyang alaala ang mapait na sinapit ng kanyang ina, si Lunaria. Tandang-tanda pa niya kung paano lumuhod ang kanyang ina sa harap ng mansyon ng mga De La Serna noon. Nagmamakaawa para sa katarungan, ngunit itinaboy lamang sila na parang mga basahan. Ang alaalang iyon ang nagpatigas sa puso ni Amihan at nagturo sa kanya na sa mundong ito, ang mahihirap ay walang ibang kakampi kundi ang kanilang sarili. Nagpasya siyang lumabas upang bumili ng gamot, bitbit ang determinasyong hindi magpapatalo sa anumang banta. Habang naglalakad sa makipot na eskinita, ang kanyang isip ay lumilipad sa kung saan siya kukuha ng pandagdag na pambili. Sa kanyang pagtawid sa kalsada, hindi niya napansin ang isang itim at makintab na sasakyan na mabilis na humaharurot. Ang huling sandali na lamang ang nagligtas sa kanya nang biglang tumigil ang sasakyan at ang gulong nito ay lumikha ng matinis na tunog sa aspalto na halos magpabingi sa kanya. Muntik na siyang mahagip. Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso ay tila gustong kumawala sa kaba. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan sa likuan. Isang ginang na may suot na mamahaling salamin at puno ng alahas ang dumungaw. Ito ay si Doña Caridad de la Serna. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga habang tinitingnan si Amihan mula ulo hanggang paa, na para bang isang insekto na nakaharang sa daan. Akmang bababa sana ang lalaking nagmamaneho, si Crisanto, na bakas ang pag-aalala sa mukha. Ngunit pinigilan siya ng ginang sa pamamagitan ng isang mariing hawak sa braso. Ang boses ni Doña Caridad ay malamig at matalim nang sabihin nitong huwag na siyang bumaba dahil baka mahawa pa siya sa dumi ng mga tao sa lugar na iyon. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Amihan, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Itinaas ni Amihan ang kanyang noo, tinitigan ang ginang ng diretso sa mata at tahimik na ipinarating na kahit sila ay mahirap, hindi nabibili ng salapi ang kanilang dangal. Ang sasakyan ay muling umarangkada at iniwan si Amihan sa gitna ng usok at alikabok. Kinahapunan, bumalik si Crisanto sa lugar
Ngunit hindi na bilang ang CEO na nakasuot ng Amerikana. Suot niya ngayon ang isang kupas na polo at maong. Nagpapanggap bilang si Santi, isang empleyado ng survey company. Gusto niyang makita ang tunay na kalagayan ng mga tao nang walang halong takot o pagkukunwari mula sa mga ito. Gayunpaman, kahit anong dumi ng kanyang damit, hindi maitatago ang kinis ng kanyang balat at ang tindig na sanay sa karangyaan. Naglalakad siya sa mga eskinita, kinukuhanan ng litrato, ang mga sira-sirang bahay at ang maruming ilog sa likuran. Ang bawat kuha ng kanyang kamera ay para sa kanya'y documentation, ngunit para sa mga nakakakita, ito ay isang banta. Habang nagwawalis si Amihan sa tapat ng kanilang bakuran, nahagip ng kanyang paningin ang lalaking kumukuha ng litrato sa kanilang bahay. Ang kanyang dugo ay agad na uminit. Sa kanyang isip, isa na naman itong espiya ng kumpanya na naghahanap ng butas para mapadali ang pagpapalayas sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan ng walis tingting, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa gigil. Hindi siya makakapayag na mayurakan na naman ang kanilang privacy. Mabilis siyang lumapit kay Santi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at proteksyon para sa kanyang tahanan. Hinarang ni Amihan si Santi at mariing tinanong kung sino ito at kung ano ang karapatan niyang kumuha ng litrato nang walang paalam. Nabigla si Santi sa tapang ng babae. Sinubukan niyang magpaliwanag na ang boses ay may halong pag-aalinlangan dahil hindi siya sanay na kinakausap ng pabalang. Sinabi niyang napag-utusan lamang siya, ngunit hindi naniniwala si Amihan. Para sa kanya, ang sino mang may dalang kamera at nagmamanman ay kalaban. Akmang itataboy na niya ito palayo, gamit ang walis nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Ang maliit na si Talaw ay tumakbo palabas. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa at pananabik. Sa murang isipan ng bata, ang sino mang lalaking may disenteng anyo na lumalapit sa kanilang bahay ay ang sagot sa kanyang gabi-gabing dasal. Hindi pinansin ng bata ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ng estranghero. Tumakbo ito ng mabilis at yumakap sa binti ni Santi. Ang mundo ni Amihan ay tila tumigil sa pag-ikot nang marinig niya ang isang salitang binitawan ng kanyang anak, isang salitang matagal nang kulang sa kanilang tahanan. Tumingala si Talao kay Santi. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at tinawag itong tatay. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang tatlo, habang ang hangin ay tila nagdadala ng babala ng isang paparating na bagyo sa kanilang mga puso. Natigilan ang mundo sa loob ng maliit na bakuran ni na Amihan nang mahigpit na yumakap ang batang si Talao sa binti ni Santi. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang tatlo, habang ang hangin ay huminto sa pag-ihip na para bang nakikiusyoso sa eksena. Ramdam ni Santi ang init ng katawan ng bata at ang panginginig ng maliliit nitong balikat. Isang sensasyong bago at nakakapanibago para sa isang lalaking sanay sa lamig ng aircon at formalidad ng boardroom. Dahan-dahan, ngunit puno ng hiya, hinila ni Amihan ang kanyang anak palayo sa estranghero. Ang mukha ni Amihan ay kasing pula ng papalubog na araw habang pilit niyang pinatatahan si Talao na ngayoy nagsisimula ng humikbi dahil sa pagkadismaya. Yumuko si Amihan at bumulong ng paumanhin kay Santi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkapahiya. Habang ipinaliwanag niya na sabik lamang ang bata sa isang ama na kailanman ay hindi nito nakilala. Bago pa man makatugon si Santi, ang langit ay nagdilim ng tuluyan at ibinuhos ang galit nito sa lupa. Ang ulan ay bumagsak ng walang pasabi, isang malakas na buhos na agad na pinalitan ang alikabok ng putik. Ang tunog ng tubig na humahampas sa mga butas-butas na yero ay lumikha ng isang nakakabinging ugong na siyang tumabon sa anumang sasabihin sana ni Santi. Dahil sa lakas ng ulan at hangin, wala siyang nagawa
kundi ang sumilong sa ilalim ng kapirasong bubong ng beranda ni Amihan. Kahit labag sa loob, pinapasok siya ni Amihan sa loob ng kanilang maliit na bahay dahil hindi naman niya kayang tiisin na makita ang isang tao na basang-basa at nanginginig sa lamig. Kahit pa isa itong kahina-hinalang estranghero. Sa loob ng bahay, lalong naramdaman ni Santi ang realidad ng kahirapan. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang sahig ay semento na may mga bitak. Ngunit napansin niyang malinis at maayos ang lahat. Walang alikabok sa mga simpleng kagamitan at ang amoy ng nilulutong kanin ay bumabawi sa kasimplehan ng lugar. Gayunpaman, ang bubong ay hindi nakisama. Nagsimulang tumulo ang tubig mula sa iba't ibang parte ng kisame. Mabilis na kumilos si Amihan, naglalagay ng mga timba at palanggana sa mga pwesto kung saan bumabagsak ang ulan. Ang tunog ng tubig na pumapatak sa mga sisidlan ay naging ritmo ng kanilang gabi, isang malungkot na musika na nagpapaalala sa kanilang kakulangan. Sinubukang tumulong ni Santi, ngunit sa kanyang pagmamadali at hindi pagkabihasa sa gawaing bahay, nasagi niya ang isang timba na puno na ng tubig. Tumapon ang laman nito sa sahig at muntik na siyang madulas. Napabuntong hininga na lamang si Amihan habang mabilis na kumuha ng basahan upang tuyuin ang sahig. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagod, ngunit may halong pagtitimpi. Nang humupa ang ulan at dumating ang oras ng hapunan, inalok ni Amihan si Santi ng kung ano lang ang mayroon sila. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay mayroong mainit na kanin at ilang piraso ng pritong tuyo na may kasamang hiniwang kamatis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kakain si Crisanto ng ganitong ulam. Tinitigan niya ang tuyo, ang amoy ng asin at mantika ay pumuno sa kanyang ilong. Nakita niya kung paano masayang kumain si Talao gamit ang mga kamay at kung paano maingat na hinimay ni Amihan ng isda para sa anak. Sinubukan ni Santi na gayahin sila. Sa pagsubo niya ng simpleng pagkain, naramdaman niya ang isang uri ng kabusugan na hindi kayang ibigay ng mga mamahaling steak sa kanyang mansyon. Ito ang lasa ng tahanan. Payak, mainit, at totoo. Sa sandaling iyon, habang nakikitang nagtatawanan ang mag-ina, sa kabila ng kanilang hirap, nakaramdam si Santi ng inggit at lungkot. Napagtanto niyang sa kabila ng kanyang yaman, siya ang tunay na dukha pagdating sa pagmamahal. Nang makatulog na ang mag-ina, dahan-dahang lumabas si Santi sa may pintuan habang maingat na iniiwasan ang mga tumutulong tubig. Kinuha niya ang kanyang telepono na nakatago sa bulsa at mabilis na nagdial. Ang kanyang boses ay mahina at mariin habang kausap ang nasa kabilang linya. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag munang ituloy ang plano at bigyan siya ng kaunti pang panahon dahil inaayos na niya ang lahat. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Doña Caridad ng mahaba. Tinitigan niya ang natutulog na si Amihan sa banig. Ang mukha nito ay payapa sa kabila ng pagod at nakaramdam siya ng matinding konsensya. Alam niyang niloloko niya ang babaeng nagpatuloy sa kanya, ngunit kumbinsido siyang ito lamang ang paraan upang mailigtas sila ng walang gulo. Kinaumagahan, nagising si Amihan sa sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng dingding. Wala na si Santi. Ang banig na tinulugan nito ay maayos na nakatupi sa isang sulok. Nakaramdam siya ng bahagyang lungkot na agad ding napalitan ng gulat nang ayusin niya ang unan. Sa ilalim nito ay may isang makapal na sobre. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang makapal na salapi. Ilang libong piso na higit pa sa kikitain niya sa loob ng ilang buwan. Sa halip na matuwa, naramdaman ni Amihan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang dibdib ay sumikip hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa matinding insulto. Para sa kanya, ang pera ay hindi tulong, kundi isang bayad. Pakiramdam niya ay binaliwala ng estranghero ang kanyang kabutihang loob at tinatrato siyang isang pulubi na pwedeng bilhin ang dignidad.
Mahigpit niyang hinawakan ng sobre, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay puno ng determinasyong ibalik ito kahit pa kumakalam ang kanilang sikmura. Ang init ng sikat ng araw ay tila nakikisabay sa nag-aalab na damdamin sa dibdib ni Amihan habang tinatahak niya ang daan patungo sa maliit na satellite office ng survey company. Mahigpit ang kanyang hawak sa makapal na sobrang iniwan ni Santi. Ang kanyang mga daliri ay halos bumaon na sa papel dahil sa gigil. Para sa kanya, ang bawat sentimo sa loob nito ay isang insulto, isang sampal na nagpapahiwatig na ang kanyang kabutihang loob ay may katumbas na presyo. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang hinanap ang pamilyar na bulto ng lalaking nangahas na tapakan ng kanyang dignidad. Nakita niya si Santi na nakaupo sa isang sulok, abala sa pagtingin ng mga mapa. Walang pasubali, lumapit si Amihan at padabog na ibinagsak ang sobre sa mesa nito. Lumikha ito ng isang matigas na tunog na nagpatigil sa lahat ng empleyado sa kanilang ginagawa. Gulat na napatingin si Santi kay Amihan. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, isang uri ng galit na hindi nagmumula sa puot kundi sa nasaktang pride. Mariing sinabi ni Amihan na hindi siya pulubi at hindi niya kailangan ng limos. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo, punong-puno ng paninindigan. Napayuko si Santi, ang kanyang mukha ay nabahiran ng hiya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kanyang yaman ay walang silbi sa harap ng isang babaeng may prinsipyong mas matibay pa sa bakal. Sinubukan niyang magpaliwanag na gusto lang niyang tumulong, ngunit pinutol siya ni Amihan gamit ang isang matalim na tingin. Tumalikod ang babae upang umalis. Iniwan si Santi na nakatulala sa sobrang puno ng pera na tila naging basura sa paningin ng iba. Hindi nagpatinag si Santi. Alam niyang nagkamali siya ng paraan, kaya nagdesisyon siyang bumawi sa lengguwaheng maiintindihan ni Amihan. Ang gawa, hindi salita. Kinahapunan, nagulat na lamang si Amihan nang makita si Santi sa tapat ng kanilang bahay, hindi na nakasuot ng pang-opisina kundi nakasando at may dalang mga gamit sa pagkarpintero at ilang piraso ng yero. Ipinagpilitan ni Santi na aayusin niya ang bubong na tumutulo bilang kabayaran sa pagpapatuloy sa kanya noong nakaraang gabi. Wala nang nagawa si Amihan kundi ang pumayag, bagaman na natili siyang masungit at ilag. Umakyat si Santi sa bubong sa ilalim ng matirik na araw. Ang init ay tumatagos sa kanyang balat at ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang dibdib at likod. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mamahaling ballpen at wine glass, ay ngayoy namumula sa paghawak ng martilyo at pako. Sa ibaba, lihim na pinapanood ni Amihan ang bawat galaw ng lalaki. Nakita niya ang pagbanat ng mga kalamnan ni Santi sa bawat pukpok, ang pagkunot ng noo nito sa hirap, at ang determinasyon sa mga mata nito. May kung anong kumirot sa puso ni Amihan, isang pamilyar na pakiramdam ng paghanga na matagal na niyang ibinaon. Hindi dahil sa gwapo ito, kundi dahil nakita niyang handa itong magpakababa at magpawis para sa kanya. Ang ritmo ng pagpupukpok sa bubong ay tila sumasabay sa bumibilis na tibok ng puso ni Amihan. Sa kalagitnaan ng paggawa, isang matinis na daing ang narinig mula sa itaas. Mabilis na bumaba si Santi, hawak ang kanyang kamay na dumudugo. Nasugatan siya sa matalim na gilid ng yero. Agad na tumakbo si Amihan na may dalang bulak at panlinis ng sugat. Pinaupo niya si Santi sa isang bangko at kinuha ang kamay nito. Sa lapit ng kanilang mga mukha, ramdam nila ang init ng hininga ng isa't isa. Dahan-dahang nilinis ni Amihan ang sugat. Ang kanyang paghawak ay banayad at maingat. Kabaligtaran ng kanyang mataray na ugali kanina. Napatingin si Santi sa mukha ni Amihan, sa mga pilik mata nitong mahahaba at sa pawis na tumutulo sa leeg nito. Sa sandaling iyon, ang sakit ng sugat ay napalitan ng isang kakaibang init na gumapang
sa kanyang buong katawan. Nagkatinginan sila at sa katahimikan ng hapong yon, tila nag-usap ang kanilang mga kaluluwa nang walang binibitawang salita. Mabilis na iniwas ni Amihan ang kanyang tingin, ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba at tinapos ang pagbabalot ng sugat nang hindi nagsasalita. Nang matapos ang gawain at papalubog na ang araw, ang bagong bubong ay kumikislap sa huling liwanag ng dapit hapon. Masayang nagpasalamat si Talao kay Santi. Tinatawag pa rin itong tatay na nagdulot ng ngiti sa labi ng lalaki. Ngunit ang munting selebrasyon ay naputol ng isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang alikabok ng kalsada ay tila nahihiyang dumapo sa makinis na pintura ng kotse. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Caridad. Suot ang kanyang elegante, ngunit hindi bagay na bestida sa lugar na yon. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang inililibot ang paningin sa paligid, hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata kay Talao na nakakapit sa binti ni Santi. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng Donya. Mula sa pandidiri, ang mga mata ng matanda ay nanlaki sa gulat at pagkilala habang nakatitig sa mukha ng bata. Tila may nakita itong multo mula sa nakaraan sa mga mata ni Talao. Ang hangin ay biglang bumigat at ang tingin ni Doña Caridad ay lumipat mula sa bata patungo kay Amihan. Isang tingin na puno ng pagdududa at isang lihim na banta na mas mapanganib pa sa anumang demolisyon. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pagtitipon ang naganap sa munting plaza ng Barangay San Pag-asa. Nag-anunsyo ang mga tauhan ng De La Serna na mamimigay sila ng bigas bilang tulong sa komunidad. Nagduda ang karamihan, ngunit ang kumakalam na sikmura ay mas malakas kaysa sa anumang pag-aalinlangan, kaya't marami pa rin ang pumila, dala ang kanilang mga bayong. Sa gitna ng entablado ay nakaupo si Doña Caridad, nakasuot ng puting bestida at malaking salamin, tila isang reyna na bumaba mula sa kanyang palasyo upang bisitahin ang kanyang mga alipin. Sa likuran niya, nakatago sa gilid ng maraming tao, ay si Santi na pinapanood ang lahat ng may mabigat na dibdib. Ang pamimigay ng bigas ay hindi isang simpleng charity event. Ito ay isang palabas ng kapangyarihan. Sa bawat abot ni Doña Caridad ng isang supot ng bigas, kasama nito ang isang sermon tungkol sa pagiging masipag at pagiging kontento. Nang si Amihan na ang kasunod sa pila, isang sinadyang pangyayari ang naganap. Biglang nadulas ang hawak ng alalay sa sako ng bigas at ang mga butil nito ay kumalat sa maruming lupa sa paanan ni Doña Caridad. Ang nangiti sa labi ng ginang ay puno ng pagkukunwari habang sinabi niyang sayang naman ang grasya. Tumingin siya kay Amihan, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang mga salita ay puno ng lason. Inutusan niya si Amihan na damputin ang bawat butil kung gusto nitong may uwing pagkain para sa anak. Ang buong paligid ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Amihan. Naramdaman niya ang kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas nanaig ang kanyang dignidad. Itinaas niya ang kanyang noo at tinitigan ng diretso si Doña Caridad. Buo ang kanyang boses nang sabihin niyang mas gugustuhin pa niyang magtrabaho buong araw kaysa damputin ng bigas na hinaluan ng pang-iinsulto. Ang bigas daw ng ginang ay marumi, hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa paghamak na nakapaloob dito. Ang mukha ni Doña Caridad ay namula sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Sa gitna ng tensyon, isang babaeng nakapulang bestida at mamahaling sapatos ang sumingit sa eksena. Ito si Tiffany, ang babaeng ipinagkakasundo kay Crisanto. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng arogansya habang kinukumpronta si Amihan. Paano raw naglakas loob ang isang hamak na taga-squatter na sagutin ang kanyang tita Caridad? Bago pa man makasagot si Amihan,
Isang mabilis at malakas na kamay ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at naramdaman ni Amihan ang matinding kirot at init na kumalat sa kanyang mukha. Namanhid ang kanyang tainga at ang kanyang paningin ay bahagyang nanlabo. Sa isang sulok, nanigas si Santi. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom ng mahigpit at ang kanyang panga ay nagtiim sa pigil na galit. Gusto niyang sumugod at protektahan si Amihan, ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon, mabubunyag ang kanyang pagkatao. Habang siya ay nag-aalinlangan, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo mula sa karamihan. Si Talao, na kanina pa pala nakasilip, ay hindi na nakatiis. Sumugod siya at humarang sa harap ng kanyang ina. Idinipa niya ang kanyang maliliit na braso na para bang kaya niyang protektahan si Amihan mula sa buong mundo. Tumingala siya kay Tiffany. Ang kanyang mga mata ay pununo ng luha, ngunit nagliliyab sa tapang. Natigilan ang lahat, maging si Tiffany. Ang eksena ng isang batang paslit na nagtatanggol sa kanyang ina ay isang malakas na dagok sa puso ng bawat nakasaksi. Ngunit para kay Doña Caridad, ibang bagay ang kanyang napansin. Habang nakatitig sa galit na mukha ni Talao, nakita niya ang isang pamilyar na itsura, ang parehong tindig, ang parehong hugis ng panga, ang parehong nag-aapoy na mga mata ni Crisanto noong ito ay bata pa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asistente at bumulong ng may diin na iimbestigahan ang pagkatao ng bata dahil ang pagkakahawig nito kay Crisanto ay hindi maaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. Nainsulto at napahiya sa harap ng maraming tao, lalong nag-init ang ulo ni Tiffany. Itinaas niya muli ang kanyang kamay, hindi na para sampalin si Amihan, kundi para itulak ang batang humaharang sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay kay Talao, isang malakas na braso ang humablot sa kanyang pulsuhan. Ang pagkakahawak ay madiin at hindi maikakaila ang lakas sa likod nito. Mabilis na lumingon si Tiffany, handang sigawan kung sino man ang nangahas na pumigil sa kanya, ngunit natigilan siya nang makita si Santi. Sa bilis ng pangyayari, umangat ang manggas ng kupas na polo ni Santi. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, kumislap ang isang bagay na hindi nababagay sa kanyang itsura, isang mamahaling relos na Rolex na ang kintab ay sumisigaw ng karangyaan. Hindi ito napansin ni Santi o ni Tiffany na abala sa gulat. Ngunit si Amihan na nakatayo sa likuran ng kanyang anak ay nakita ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil sa isang biglaang pagdududa. Ang relos na yon, ang tatak na yon, ay kapareho ng relos na nakita niya sa lalaking muntik nang makabangga sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ang lalaking kasama ni Doña Caridad. Ang pagkakahawak ni Santi sa pulsuhan ni Tiffany ay mabilis ngunit mariin. Sa isang iglap, binitawan niya ito at mabilis na itinago ang kanyang kamay sa likuran, kasabay ng pagbaba ng manggas ng kanyang damit. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ng kumikinang na relos ay nakatatak na sa isipan ni Amihan. Nagkaroon ng alingas-ngas sa paligid. Mabilis na hinila ni Doña Caridad si Tiffany palayo sa eksena. Alam na ang anumang iskandalo ay makakasira sa kanilang pangalan. Bago umalis, binigyan niya si Santi ng isang makahulugang tingin, isang babala na tapusin na ang kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Talao, hindi mapakali si Amihan. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang malayong ugong ng mga sasakyan, ang mahinang awit ng mga kuliglig, ay tila walang epekto sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Tinanong niya si Santi tungkol sa relos. Ang sagot nito ay mabilis at tila sanay na sa pagsisinungaling. Isa raw itong murang imitasyon
na binili niya sa Quiapo. Sinabi niyang isinusuot niya ito para magmukhang presentable sa trabaho. Nagkunwari si Amihan na naniwala. Isang maliit na tango ang kanyang isinagot. Ngunit sa loob niya ay may isang lamat na nagsimulang lumaki. Upang pagaanin ang tensyon, inaya ni Santi si Amihan na maglakad-lakad sa tabing ilog. Ang hangin ng gabi ay malamig at malinis, dala ang amoy ng tubig at lupa. Umupo sila sa isang malaking bato, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng ilog Pasig na sumasalamin sa mga ilaw ng syudad sa malayo. Sa katahimikan, naglakas loob si Amihan na magtanong tungkol sa pamilya ni Santi. Ang mga kwento ni Santi ay malabo at puno ng pangkalahatang detalye. Isang simpleng pamilya raw sa probinsya, mga magsasaka na nagsumikap para mapag-aral siya. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi tumutugma sa kanyang mga ngiti. Sinabi ni Santi na ang pangarap lang niya ay isang tahimik na buhay, malayo sa komplikasyon at panghuhusga. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Amihan hindi ang isang kahina-hinalang estranghero, kundi isang lalaking tila may pinapasanding bigat sa kanyang dibdib. Habang pauwi, nakatulog si Talao sa pagod. Walang alinlangan, binuhat ito ni Santi at isinakay sa kanyang likod. Naglakad sila sa makipot na eskinita. Ang kanilang mga anino ay nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Amihan ay naglalakad sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Ang malapad na likod ni Santi na pinapasan ang kanyang anak, ang banayad na pag-ugoy sa bawat hakbang nito para hindi magising ang bata. Ang lahat ay bumubuo ng isang larawan ng pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Sa sandaling iyon, gusto niyang maniwala. Gusto niyang burahin ang lahat ng pagdududa at maniwala na si Santi ay isang mabuting tao na napadpad lamang sa kanilang buhay. Ipinangako ni Santi sa kanya na poprotektahan niya sila ni Talao, anuman ang mangyari. Ang pangakong yon ay tila isang mainit na yakap sa kanyang naguguluhang puso. Pagdating sa bahay, maingat na inihiga ni Santi si Talao sa banig. Naiwan sa upuan ang suot nitong jacket na medyo narumihan kanina. Habang naghahanda ng maiinom na tubig si Santi, kinuha ni Amihan ang jacket. Naisip niyang labhan ito bilang pasasalamat. Ngunit habang kinakapan niya ang mga bulsa para siguraduhing walang laman, may nahawakan siyang isang piraso ng tela. Inilabas niya ito, isang puting panyo na gawa sa mamahaling material. At sa sulok nito, mayroong burda na hindi niya maaaring pagkamalian. 3 letra na tila sinunog sa kanyang balintataw. Si D.L. Crisanto de la Serna. Nabitawan ni Amihan ang panyo na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang relos, ang sasakyan, ang pagdating ni Doña Caridad at ngayon ang panyong ito. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Si Santi, ang lalaking nag-ayos ng kanilang bubong, ang lalaking nagpatawa sa kanyang anak, ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso, ay maaaring kasinungalingan lamang. Mula sa maliit at lumang telebisyon sa sulok, isang balita ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang reporter ang naguulat ng may kaseryosohan. Ang anunsyo ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Ang De La Serna Holdings ay naglabas ng pinal na pahayag. Sa susunod na linggo, itutuloy na ang sapilitang demolisyon sa Barangay San Pag-asa, gagamit man ng puwersa kung kinakailangan. Napako ang tingin ni Amihan sa telebisyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang mga mata kay Santi na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Talao. Inaayos ang kumot nito. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang lalaking nangako ng proteksyon, ilang minuto lamang ang nakalipas. Ay siya rin bang magiging dahilan ng kanilang pagkawala ng tahanan? Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang bagyo ng mga emosyon, pagmamahal, pagtataksil, at isang malalim na kirot na nagsisimula ng bumasag sa kanyang puso.
Hindi nakatulog si amihan ng gabing iyon. Ang bawat salita mula sa balita sa telebisyon ay tila isang matulis na punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Pinagmasdan niya si Santi na natutulog sa sahig. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Ang mukha ay walang bahid ng kasamaan. Ngunit ang imahe ng panyong may bordang CDL ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang malaking kasinungalingan ang namumuhay sa ilalim ng kanyang bubong at kinailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gumising na si amihan. Ang kanyang mga kilos ay tahimik, ngunit puno ng tensyon. Malamig ang kanyang pakikitungo kay Santi na nagtataka sa biglaang pagbabago. Nagdahilan siyang maaga siyang mamamalengke at kailangan na niyang umalis. Bago lumabas ng pinto, isinilid niya sa bulsa ang panyo, ang tanging ebidensya na hawak niya. Hindi siya nagpaalam. Naintindihan ni Santi na may mali, ngunit hinayaan na lamang niya itong umalis. Iniisip na dala lamang ito ng pag-aalala sa paparating na demolisyon. Ngunit hindi sa palengke ang tungo ni amihan. Nagtago siya sa isang eskinita, sa di kalayuan, naghihintay. Ilang sandali pa, nakita niyang lumabas si Santi mula sa kanilang lugar. Maingat siyang sumunod. Pinapanatili ang distansya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Nakita niya kung paano naglakad si Santi patungo sa pangunahing kalsada. At doon, isang pamilyar na itim at makintab na sasakyan ang naghihintay. Mabilis na sumakay si Santi sa likod at ang sasakyan ay marahang umandar palayo. Ang desperasyon ay nagtulak kay amihan na gawin ang isang bagay na hindi niya inaakala. Mabilis siyang pumara ng jeepney. Ang kanyang isip ay hindi alintana ang pamasahe. Ang tanging nasa isip niya ay sundan ng sasakyang yon. Sa loob ng sasakyan, nakita ni amihan ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa pamamagitan ng salamin sa likod, nasilayan niya si Santi na hinuhubad ang kupas nitong polo. Mula sa isang mamahaling paper bag, inilabas nito ang isang plansadong puting long sleeves at isang itim na Amerikana. Ang Santi na kilala niya, ang simpleng karpintero, ay naglalaho sa bawat segundong lumilipas at napapalitan ng isang makapangyarihang estranghero. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa marating nito ang sentro ng negosyo sa Makati. Huminto ito sa harap ng isang napakataas na gusali na gawa sa salamin at bakal na tila inaabot ang mga ulap. Sa harapan nito ay may nakaukit na malalaking letra, Dela Serna Holdings. Nanlamig ang buong katawan ni amihan. Dahan-dahan siyang bumaba ng jeepney. Ang kanyang mga binti ay tila naging haligi ng yelo. Pumasok siya sa loob ng lobby, isang lugar na sobrang lamig at lawak, kung saan ang bawat yabag ng kanyang tsinelas ay tila isang malakas na ingay ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si Santi sa gitna ng lobby. Inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na ito ang lalaking yumuyuko habang kumakain ng tuyo, kundi isang pinuno na sanay sa kapangyarihan. Nilapitan siya ng ilang empleyado. Ang kanilang mga boses ay puno ng paggalang habang tinatawag siyang Sir Crisanto. Sa bawat salitang yon, tila may tumutusok sa puso ni amihan. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang lalaking nagpakilala bilang isang simpleng manggagawa. Ang lalaking nag-ayos ng kanilang bubong, ang lalaking nagpatawa sa kanyang anak, at ang lalaking nangako ng proteksyon sa kanya ay ang mismong Crisanto de la Serna, ang anak ng babaeng nagwasak sa pamilya niya, ang CEO ng kumpanyang nagnanais agawin ang kanilang tirahan. Ang lahat ng matatamis na salita at banayad na haplos ay tila naging lason, kumalat sa kanyang sistema at nagpamanhid sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang kasangkapan, isang laruan
na pinaglaruan lamang ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Hindi niya namalayan. Ang malalim na ulap sa kalangitan ay nagbukas at ang malamig na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa labas ng gusali. Tumayo si Amihan sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa matayog na gusali ng De La Serna Holdings. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Mahigpit niyang hinawakan ang panyong may bordang CDL. Sa kanyang palad, halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa tela. Ang panyong iyon, na simbolo sana ng isang bagong simula, ay ngayoy naging ebidensya ng isang matinding pagtataksil. Ang bawat patak ng ulan ay tila nakikisimpatya sa kanyang nagdurugong puso. Sa isang sulok ng building, nakita ni Amihan ang isang refleksyon sa salamin ng opisina. Nakita niya si Crisanto na galit na kinakausap ang kanyang ina, si Doña Caridad. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang mga kamay ni Crisanto ay nakasabunot sa kanyang buhok. Tila may matinding pinagtatalunan. Nakita niya ang isang folder na may nakasulat na luntian sa mesa at ang mga tingin ni Doña Caridad ay puno ng paghamak. May kung anong koneksyon ng lahat. Ngunit bago pa man niya maintindihan ang lahat, isang bagong kirot ang bumalot sa kanya. Puno ng nag-aalab na puot at sakit, mabilis na pumasok si Amihan sa gusali. Nakita niya ang isang bukas na pintuan kung saan mayroong nagaganap na pagpupulong. Walang pag-aatubili. Pumasok siya. Natigilan ng lahat. Si Crisanto na nakaupo sa gitna ng mesa at tila nagbibigay ng presentasyon ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa gitna ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng desisyon. Mariin niyang ibinato ang panyo sa mukha ni Crisanto. Lumikha ito ng isang marahang dampi sa kanyang balat. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas at buo. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pinagtaksilan mo ako, Crisanto de la Serna. Ibalik mo ang puso ng anak ko na ninakaw mo. Ang paglabas ng mga salita mula sa bibig ni Amihan ay tila isang malakas na tunog ng pagbagsak sa loob ng silid ng pagpupulong. Nagulantang ang lahat ng nakaupo sa mahabang mesa, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Amihan at kay Crisanto. Si Crisanto ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay namutla, at ang panyo na ibinato ni Amihan ay nahulog sa sahig sa kanyang paanan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang mahanap na salita sa kanyang bibig na tila natuyo. Lumapit siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at sinubukang hawakan ang mga kamay nito. Ngunit umatras si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Para sa kanya, ang bawat haplos at salita ni Crisanto ay isang lason na gumapang sa kanyang sistema. Walang saysay ang anumang paliwanag mo, mariing sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Niloko mo kami, Crisanto. Ginawa mo kaming mga tanga. Hindi na nagtagal pa si Amihan. Puno ng galit at sakit. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Narinig niya ang paghabol ni Crisanto sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyong iwanan ng lahat ng kasinungalingan sa likod niya. Nagmadali siyang bumalik sa barangay San Pag-asa. Ang kanyang puso ay nagdurugo at ang kanyang isip ay puno ng nagbabanggaang emosyon. Pagdating niya sa kanilang lugar, ipinulong ni Amihan ang lahat ng kapitbahay. Nagkalat ang balita ng napakabilis. Ang mga tao na minsan ay humanga at nagtiwala kay Santi ay unti-unting napuno ng galit at pagtataksil. Ang mga matatamis na salita ni Santi, ang kanyang pagtulong sa pag-aayos ng bubong, ang kanyang mga ngiti kay Talao. Ang lahat ay tila naging isang malaking panloloko. Isang malakas na ingay ng pag-uusap at pagmumura ang bumalot sa buong lugar. Ang bawat residente ay nakaramdam ng pagkapahiya at galit dahil sa pagiging biktima ng panlilinlang ng isang mayamang tagalungsod.
Nang makita si Crisanto na dahan-dahang lumapit sa kanilang lugar, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Bumulusok ang galit ng mga tao. Ang kanyang pagdating ay tila nagpapahintulot sa paglabas ng lahat ng ingay na kanina ay pinipigilan lamang. Ang mga dating nangiti ay inapalitan ng puot at ang mga dating kaibigan ay ngayon nagtatapon ng mga gulay at basura sa kanya. Naramdaman ni Crisanto ang paghampas ng malambot na bagay sa kanyang katawan, ang pagdapo ng maduduming bagay sa kanyang mukha. Hindi siya kumibo. Tinanggap niya ang bawat pangungutya at paghamak. Alam niyang iyon ang kabayaran sa kanyang ginawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa saradong bintana ng bahay ni Amihan. Umaasang kahit sa huling pagkakataon ay masisilayan niya ang babaeng minahal niya. Ngunit nanatili itong sarado, isang simbolo ng pinto na isinara ni Amihan sa kanyang puso. Sa loob ng bahay, mahigpit na niyakap ni Amihan si Talao. Narinig ng bata ang ingay sa labas at ang malalim na paghihirap sa boses ng kanyang ina. Nagsimula siyang umiyak, nagtatanong kung nasaan si Tatay Santi. Ang pagtawag ni Talao sa pangalan ni Santi ay tila isang matalim na balaraw na tumarak sa puso ni Amihan. Pinilit niyang maging matatag, ngunit naramdaman niya ang luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sinabi niya kay Talao na si Santi ay hindi ang kanyang tatay at hindi na ito babalik pa. Ang bata ay lalong umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Samantala, sa isang malayong mansyon, si Doña Caridad ay nakaupo sa kanyang desk. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng utos. Kung ang Crisanto ay nagiging malambot na, ako mismo ang maglilinis sa basura sa aking lupa ngayong gabi. Mariing sabi niya. Isang ngiti ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga labi, habang iniisip niya ang isang mabilis at epektibong solusyon sa problema. Ayaw niya ng anumang emosyonal na drama. Gusto niya ng resulta. Sa ilalim ng malalim na dilim ng gabi, ang hangin ay naging mas malamig. Dala ang amoy ng usok mula sa malalayong sunog. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa likuran ng bahay ni Amihan. Ito ay isa sa mga tauhan ni Doña Caridad na may dalang isang lumang lampara. Maingat niyang inilagay ang lampara sa tabi ng tumpok ng mga tuyong basura at dahon na nakasalansan malapit sa pader na gawa sa kahoy. Isang maliit na apoy ang dahan-dahang nagsimulang sumilab. Nagsimula ito sa mga tuyong dahon at unti-unting kumalat sa mga basurang nakasalansan. Ang init ay nagsimulang gumapang at ang liwanag ng apoy ay dahan-dahang lumaki, sumasayaw sa dilim. Ang mga anino ng mga puno ay nagmistulang mga halimaw na sumasayaw sa paligid. Ang apoy, na kanina ay maliit lamang, ay unti-unting lumamon sa mga tuyong materyales, lumikha ng isang malakas na pagningas na tila isang nagbabadyang kapahamakan. Ang maliit na apoy na kanina ay naglalaro lamang sa mga tuyong basura, ay mabilis na lumaki, lumamon sa mga kahoy at pinagtagpi-tagping materyales na bumubuo sa mga bahay sa barangay San Pag-asa. Ang hangin ay naging kakampi ng nag-aapoy na dilim. Dinadala ang init at liwanag nito sa bawat sulok ng lugar. Ang dating payapa at tahimik na gabi ay napalitan ng isang malaking kaguluhan. Narinig ni Amihan ang malakas na sigawan ng mga tao, ang mga yapak na nagtatakbuhan, at ang pagbagsak ng mga yero at kahoy. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, naramdaman niya ang matinding init na unti-unting gumagapang mula sa labas. Nagising si Talao sa ingay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakikita ang liwanag ng apoy na sumasayaw sa labas ng kanilang bintana. Mabilis na tumakbo si Amihan sa pintuan, ngunit huli na ang lahat. Isang malaking poste na gawa sa kahoy ang bumagsak at humarang sa kanilang tanging labasan. Pilit niyang itinulak. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi ito gumalaw. Ang bawat pagtulak niya ay kasabay ng pagtaas ng kanyang kaba. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa loob, sumasakal sa kanilang hininga.
Niyakap niya si Talao ng mahigpit. Ang kanyang puso ay nagdarasal para sa isang himala. Ang liwanag ng apoy sa labas ay mas lumakas at ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo sa matinding init at usok. Sa labas ng bumubulusok na apoy, si Crisanto ay nanatili pa rin sa di kalayuan. Hindi niya kayang iwanan ang lugar. Nakita niya ang pagliliwanag ng kalangitan at ang dahan-dahang pagtaas ng malakas na paglagablab na tila isang halimaw na nagising. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar. Ang kanyang isip ay walang iniisip, kundi ang kaligtasan ni Amihan at Talao. Sinubukan siyang pigilan ng mga bumbero na kararating lamang. Sinasabing napakadelikado ng sitwasyon, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Ang tanging nakikita niya ay ang direksyon ng bahay ni Amihan. Ang init ng apoy ay dumadapos sa kanyang balat, ngunit ang init ng pagmamahal at pag-aalala ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa loob ng bahay, halos mawalan na ng pag-asa si Amihan. Ang kanyang mga mata ay kumakapal dahil sa luha at usok. Niyakap niya si Talao at ipinikit ang kanyang mga mata, handang harapin ang anumang mangyayari. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na pagbagsak ng bubong ang narinig at isang figura ang dahan-dahang pumasok sa butas na likha ng bumagsak na bahagi. Si Crisanto. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang damit ay may mga sunog, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Amihan, Talao. Mariing tawag niya. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa impyerno. Hindi makapaniwala si Amihan. Niyakap siya ni Crisanto ng mahigpit. Pinoprotektahan niya ang mag-ina sa pamamagitan ng kanyang katawan habang ang bubong ay dahan-dahang bumabagsak sa kanila. Naramdaman ni Amihan ang matinding init sa likuran ni Crisanto, ang pagdapo ng nag-aapoy na yero sa kanyang balat. Ngunit hindi siya kumibo. Ang tanging naririnig ni Amihan ay ang hininga ni Crisanto sa kanyang leeg at ang kanyang bulong. Sa buhay na ito, Amihan, utang ko sa iyo. Hayaan mong bayaran ko ito ng aking buhay. Ang buong barong-barong ay bumagsak. Ang mga usok ay lalong kumapal. Nang dumating ang mga rumesponding pulis at bumbero, natagpuan nila si Crisanto na walang malay, nakahandusay sa tumpok ng mga sunog na kahoy at yero. Ngunit mahigpit na nakayakap kina Amihan at Talao. Ang kanyang likuran ay puno ng matinding sunog. Mabilis silang binuhat at isinakay sa ambulansya. Ang mga ilaw ng ambulansya ay umiikot. Ang kulay ng pula at asul ay sumasayaw sa dilim. Ang kanilang mabilis na pagharurot ay nagdulot ng malakas na tunog na unti-unting lumayo. Sa loob ng ambulansya, pilit na ginigising ni Amihan si Crisanto. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling, ngunit hinahaplos nito ang mukha ng lalaki. Si Talao ay umiiyak, lumapit kay Crisanto, at pilit na ginigising ang tatay niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Ang mga ilaw sa emergency room ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sumasakit sa mga mata ni Amihan na puno ng luha at pagod. Si Crisanto ay agad na isinugod sa operating room. Ang kanyang katawan ay puno ng benda. Si Talao ay mahigpit na nakakapit sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa takot at pagkalito. Hindi na mabilang ni Amihan ang dami ng kanyang pagdarasal. Ang bawat dasal ay isang hiling para sa kaligtasan ng lalaking minsan niyang kinasuklaman, ngunit ngayon ay nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ang init sa kanyang puso ay lumalaban sa lamig ng hangin sa ospital. Isang matalim na boses ang biglang bumulabog sa katahimikan ng waiting area. Nasaan ang anak ko? Bumalik si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Sinundan siya ng ilang alalay. Ang kanyang mga mata ay nagpaling-paling hanggang sa dumapo ang mga ito kay Amihan. Walang abiso, lumapit siya at isang malakas na kamay ang dumapo sa pisngi ni Amihan. Ramdam ni Amihan ang hapdi at init na kumalat sa kanyang mukha.
Ang kanyang tenga ay halos magsirado. Nagulat ang mga tao sa paligid, pati na rin ang mga nurse. Ikaw na babae ka. Dahil sa'yo, nagkaganyan ang krisanto ko. Sigaw ni Doña Caridad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ginayuma mo ang anak ko. Alam kong yan ang gusto mo, ang yumaman sa likod ng aming pamilya. Dapat ay ikaw ang nasa loob, hindi ang anak ko. Ngunit hindi na ang amihan na yumuyuko ang nakaharap niya. Sa loob ng dibdib ni amihan, isang bagong lakas ang lumitaw. Nakita niya ang takot sa mukha ni Talao na nakakapit sa kanyang binti. Itinaas niya ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paninindigan. Hindi ko ginayuma ang anak mo, Doña Caridad. Maritsing sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay matatag at hindi natinag. Ang anak mo ang pumili na iligtas kami. Hindi ko siya pinilit. At ang apoy na yon, alam kong hindi aksidente. Nagulantang si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya alam ang sinasabi ni amihan. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng operating room. Inilabas si Crisanto. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng puting kumot at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding sakit. Naramdaman ni amihan ang paghila ni Talao sa kanyang damit. Ang bata ay nagtatanong kung bakit may benda si tatay. Nakarinig si Crisanto ng mga boses habang dinadala siya sa recovery room. Ang sakit sa kanyang likuran ay tila apoy na lumalamon sa kanya. Ngunit ang mas masakit ay ang mga salitang naririnig niya. Ang boses ng kanyang ina na puno ng galit at panghuhusga at ang boses ni amihan na puno ng paninindigan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng kanyang kama kasama si amihan na may bakas ng sampal sa pisngi. Crisanto anak, gising ka na. Sabi ni Doña Caridad, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Puno ng pagkunwari. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Ngunit hindi sumagot si Crisanto. Tumingin siya kay amihan, pagkatapos ay sa kanyang ina. Dahan-dahan, sa kabila ng matinding sakit, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni amihan. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak, isang simbolo ng kanyang desisyon. Ma, mariing sabi ni Crisanto, ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Kung itutuloy mo ang paghamak sa kanya, kung ididistansya mo siya sa akin, mawawalan ka ng anak. Mamili ka. Natahimik ang buong silid. Nanginginig ang kamay ni Doña Caridad. Hindi niya inaasahan ang gayong pagtindig mula sa kanyang anak. Sa gitna ng tensyon, dumating ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. Ipinaalam niya na ligtas si Crisanto, ngunit mayroon siyang masamang balita. Dahil sa tindi ng pagbagsak ng bubong at pagkasunog sa kanyang likod, may matinding pinsala ang kanyang spinal cord. May posibilidad na hindi na siya makakalakad pa. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malakas na kulog na gumulantang sa lahat. Nanigas si amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na ingay ng pagbubukas ng pinto ang narinig. Pumasok ang ilang pulis, kasama ang isang opisyal. Hinarap nila si Doña Caridad at sinabi nilang may warrant of arrest sila para sa kanyang tauhan dahil sa kasong arson, sinadya ang pagsunog ng barangay San Pag-asa. Isang kapitbahay na nakakita sa kanyang tauhan na nagbato ng nag-aapoy na lampara ang nagsumbong. Ang mukha ni Doña Caridad ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot na mabunyag ang lahat ng kanyang kasamaan. Ang mga pader ng istasyon ng pulisya ay tila napakalalamig, halos singlamig ng pagtanggi ni Doña Caridad sa lahat ng paratang. Ngunit ang ebidensya, ang video mula sa isang kapitbahay at ang testimonya ng mga nakasaksi ay hindi mapapasubalian. Sa kabila ng matinding galit, ang mga pulis
ay nanatiling kalmado. Ang kanilang bawat tanong ay tila isang butas na unti-unting lumilikha ng lamat sa matigas na depensa ng ginang. Pilit niyang ginamit ang kanyang pangalan at impluensya, maging ang kanyang abogado ay sinubukan ang lahat ng legal na paraan upang iligtas siya. Ngunit ang katotohanan ay mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. Dumating si Crisanto na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kahit may matinding sakit na nararamdaman sa kanyang likod, pinili niyang maging present upang harapin ang kanyang ina. Sinubukan ni Doña Caridad na hilingin ang tulong ng kanyang anak. Nagmamakaawa na sabihin nito sa mga pulis na hindi siya ang may kagagawan. Ngunit umiling si Crisanto. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Sinabi niyang hindi na niya kayang protektahan ang isang kasinungalingan na nagdulot ng matinding pinsala sa napakaraming tao. Sa mga salitang yon, tila may bumagsak sa loob ng dibdib ni Doña Caridad. Ang kanyang matigas na tindig ay unti-unting nawala at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal nang pinipigilan. Sa unang pagkakataon, naging tao siya, isang ina na nakakita sa kanyang anak na tumalikod sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Ang iskandalo ng De La Serna Holdings, ang pagkasunog ng komunidad, at ang pagkakasangkot ng mismong matriarch ng pamilya ay lumabas sa bawat pahayagan at balita sa telebisyon. Ang dating matatag na pundasyon ng De La Serna Empire ay nagsimulang gumuho. Ang mga stocks ng kumpanya ay bumulusok at ang mga investor ay nagsimulang mag-atras. Ang mga dating sumasamba kay Doña Caridad ay ngayoy bumabato ng mga salita ng paghamak. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasamaan. Sa kanyang silid sa ospital, pinirmahan ni Crisanto ang lahat ng dokumento, mga papeles na nagpapatunay sa kanyang pagbibitiw bilang CEO ng De La Serna Holdings at ang paglilipat ng kanyang personal na shares sa isang pondo para sa muling pagtatayo ng komunidad. Ang bawat pirma ay isang pagtalikod sa kanyang nakaraang buhay ng karangyaan, isang pagtanggap sa isang bagong simula. Alam niyang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya, ngunit mas mahalaga para sa kanya ang katarungan at ang kapayapaan ng kanyang konsensya. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likuran, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas mabigat. Dumating si amihan sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Crisanto na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang likod ay binabalutan ng makapal na benda at ang kanyang mga kamay ay may mga galos. Lumapit si amihan at tumabi sa kanya. Hindi sila nagsalita. Sa katahimikan, naramdaman ni amihan ang bigat ng desisyon ni Crisanto. Alam niyang ibinuwis nito ang lahat para sa kanila. Ilang araw ang lumipas, si Doña Caridad ay ipinasok sa isang psychiatric facility matapos siyang magkaroon ng matinding mental breakdown sa kulungan. Isang huling pagbisita ang ginawa ni Crisanto sa kabila ng hirap na kailangan niyang pagdaanan sa kanyang kondisyon. Nakaupo siya sa harap ng salamin, ang kanyang ina ay nasa kabilang panig. Ang dating mapagmataas na ginang ay ngayoy balisa at umiiyak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya inasahan ang gayong pagbagsak. "Ma," mahinang sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Sana sa pagdaan ng panahon, mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso." Hindi siya sumagot. Patuloy lamang siya sa pagtangis. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Crisanto ng awa para sa kanyang ina. Hindi niya ito kinasuklaman. Sinisisi niya ang sistema at ang kapangyarihan na bumulag sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit alam niyang ito ang tamang desisyon. Tinapos niya ang pagbisita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang bawat hininga niya ay mabigat. Kinabukasan, maagang dumating si amihan sa silid ni Crisanto.
Dala niya ang mainit na lugaw na kanyang niluto, umaasang makakain ito. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang blanko ang kama. Wala si Crisanto, walang sulat, walang paalam. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pinalibot niya ang kanyang paningin sa buong silid, umaasang makakahanap ng anumang bakas nito. Ngunit wala. Ang lalaking nagbuwis ng kanyang buhay para sa kanila, ang lalaking ibinigay ang lahat para sa katarungan, ay naglaho na tila isang anino sa dilim. Iniwan si Amihan na may isang malalim na tanong sa kanyang puso. Bakit? Ang pagkawala ni Crisanto ay tila isang malaking butas na iniwan sa puso ni Amihan. Hindi niya maintindihan kung bakit ito umalis nang walang paalam matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Ang mga araw ay lumipas nang tila mabagal na pag-agos ng ilog, puno ng pag-aalala at lungkot. Araw-araw, pagkatapos ihatid si Talao sa paaralan, nililibot ni Amihan ang bawat sulok ng Maynila. Umaasang masisilayan ang pamilyar na anino ng lalaking minahal niya. Sinubukan niyang magtanong sa mga kaibigan nito, sa mga dating katrabaho, ngunit tila naglaho na si Crisanto na parang bula. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pighati. Ang paghahanap sa kanyang minamahal ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Si Talao, sa kanyang murang edad, ay nakaramdam din ng labis na pangungulila sa tatay niya. Gabi-gabi, bago matulog, tinatanong niya si Amihan kung kailan babalik si Santi. Ang bawat tanong ng bata ay tila isang matalim na balaraw na tumatarak sa puso ni Amihan. Ngunit hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang anak. Babalik si tatay, anak. Palagi niyang sinasabi, kahit alam niyang hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa nga ba ito. Isang hapon, habang naglalakad si Amihan sa isang hindi pamilyar na kalsada, may napansin siyang isang lumang boarding house na may nakasulat na rooms for rent. May kung anong nagtulak sa kanya upang pumasok. Ang loob ay tahimik at may amoy ng lumang kahoy. Sinubukan niyang magtanong sa may-ari kung may nakatira bang lalaking nakasakay sa wheelchair na may mga galos sa likod. Ang may-ari ay umiling, ngunit sinabi nitong may isang lalaking nakatira sa ikatlong palapag na may mga benda sa likod at laging gumagamit ng saklay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa at kaba. Nang marating niya ang ikatlong palapag, nakita niya ang isang bukas na pintuan. Sa loob, nakaupo sa isang lumang silya si Crisanto na nakasandal sa isang mesa. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mga braso ay may mga galos pa rin. Nakita ni Amihan ang isang lumang papel na nakakalat sa mesa at nakita niyang ito ay mga drawing ng isang bahay. Ito ay ang blueprint ng isang komunidad, ang kanyang pangarap. Ang mga kamay ni Crisanto ay abala sa pagguhit. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon. Hindi niya napansin ang pagdating ni Amihan. Nang makita ni Crisanto si Amihan na nakatayo sa pintuan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig at nawalan siya ng balanse. Ang saklay na hawak niya ay nahulog sa sahig. Dali-daling lumapit si Amihan at inalalayan siya. Crisanto, bakit ka umalis? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit mo kami iniwan? Hindi sumagot si Crisanto. Yumuko lamang siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Amihan, hindi ko kayang maging pabigat sa'yo. Mahinang sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Wala na akong maibibigay. Hindi na ako ang Crisanto na mayaman. Isa na lamang akong lumpo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Amihan ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Niyakap niya si Crisanto ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa balikat ng lalaki. Hindi mo naiintindihan, Crisanto, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag. Hindi kita minahal dahil sa yaman mo.
Minahal kita dahil sa taong nakita ko sa loob mo. Ang taong nagligtas sa amin. Ang taong nagbuwis ng buhay para sa aming kaligtasan. Sa sandaling iyon, pumasok si Talao sa pintuan na kanina pa pala sumusunod sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa nang makita niya si Santi. Mabilis siyang tumakbo at yumakap sa binti ni Crisanto. Tatay, babalik ka na sa amin, di ba? Namimiss ka na namin. Nagluto si nanay ng adobo. Paborito mo. Ang mga salita ni Talao ay tila isang mainit na agos na dumaloy sa katawan ni Crisanto. Niyakap niya ang bata ng mahigpit at naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang nasa lumang boarding house, tiningnan ni Crisanto ang mga drawing niya ng isang bahay. Ito ay isang simpleng bahay, ngunit puno ng pangarap. Nilapitan siya ni Amihan. Hawak niya ang mga blueprint ng mga bahay na dinrawing ni Crisanto. Sa gitna ng sala, habang ang araw ay dahan-dahang papalubog, inabot ni Crisanto ang isang maliit na papel kay Amihan. Ito ay hindi isang sing-sing na may diamante, kundi isang detalyadong plano ng isang bahay. Ang kauna-unahang bahay na kanyang idinisenyo para sa pamilya ni Amihan. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-asa at pagmamakaawa. Amihan, mahinang sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na akong kayamanan. Wala na akong anumang maipagmamalaki, kundi ang aking mga pangarap. Wala na akong singsing na may diamante. Wala na akong mansyon. Pero ito, Amihan, ito ang kayamanan ko ngayon. Ito ang pangarap ko para sa iyo at kay Talao. Ang bahay na ito. Tatanggapin mo ba ang lalaking lumpo na tulad ko kasama ang bahay na ito? Ang pagtanggap ni Amihan sa panukala ni Crisanto ay hindi nagmula sa pagkakaawa, kundi sa pagkilala sa tunay na halaga ng pagmamahal. Sa halip na singsing na may diamante, ibinalik niya ang pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ang mga ngiti at luha ay naghalo sa kanilang mga mukha habang mahigpit silang nagyakapan, na parabang matagal na silang pinaghiwalay ng tadhana, at ngayon ay muli silang pinagtagpo. Ang munting apartment ay napuno ng init ng kanilang pagmamahalan, at ang mga drawing ng bahay sa mesa ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang dating sunog na lupa ng Barangay San Pag-asa ay unti-unting nabuhayan. Ang mga barong-barong ay napalitan ng mga pundasyon at ang mga bakas ng abo ay nawala na. Ang Lunaria Homes, ang pangarap ni Crisanto na isinunod sa pangalan ng ina ni Amihan, ay opisyal ng sinimulan. Si Crisanto, na bagaman gumagamit pa rin ng saklay, ay naging aktibo bilang punong arkitekto ng proyekto. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay nanginig sa paghawak ng martilyo, ay ngayoy matatag na gumuguhit ng bawat detalye ng mga bahay. Si Amihan naman ang naging community manager. Tinitiyak na ang bawat residente ay may boses sa pagtatayo ng kanilang bagong tahanan. Ang pagtutulungan ni Amihan at Crisanto ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Ang mga dating nagalit kay Crisanto ay ngayoy tumutulong sa pagtatayo. Nakikita sa kanya hindi ang mayaman na nagloko, kundi ang isang taong nagbuwis ng lahat para sa katarungan. Ang mga dating bato at paninira ay napalitan ng pag-asa at pagkakaisa. Gabi-gabi, pagkatapos ng paggawa, si Crisanto ay umuuwi sa maliit na bahay ni Amihan at kasama nilang pinagmamasdan ang pag-unlad ng proyekto. Ang mga gabing iyon ay puno ng mga kwento at tawanan na nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Sa isang simple, ngunit puno ng pagmamahal na seremonya, ikinasal sina Amihan at Crisanto sa gitna ng ginagawang komunidad ng Lunaria Homes. Ang kanilang wedding arch ay ginawa mula sa mga sariwang bulaklak na itinanim ng mga residente, at ang bawat panauhin ay nagdala ng mga handog na hindi nabibili ng salapi, mga dasal, pagmamahal at suporta.
Si Talao ang nagdala ng singsing. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang nakikita ang kanyang ina at tatay na nagpapalitan ng sumpaan. Ang mga dating kapitbahay na nagtapon ng gulay kay Crisanto ay ngayoy masayang nagpalakpakan, isang simbolo ng kanilang pagtanggap at pagpapatawad. Ang pag-ibig ay hindi lamang para sa dalawang puso, kundi para sa buong komunidad. Nang gabing iyon, sa loob ng kanilang bagong munting bahay sa Lunaria Homes, tahimik silang naupo sa may bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa kortina, lumilikha ng isang malambot na glow sa kanilang paligid. Hindi na mahalaga ang luho o karangyaan. Ang tanging mahalaga ay ang init ng pagmamahalan at ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Dahan-dahang hinaplos ni Crisanto ang buhok ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Salamat, Amihan," mahinang sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat, at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." "Hindi mo kailangan magpasalamat, Crisanto," sagot ni Amihan, humarap sa kanya. "Ang pinakamagandang regalo na ibigay mo sa akin ay hindi ang mga bahay na ito, kundi ang puso mong natutong magmahal ng totoo." Mahigpit silang nagyakapan, ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ang kanilang pag-ibig ay naging simbolo ng pagpapatawad at pagbabago. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, basta may pagmamahal at pag-asa, may laging paraan para maghilom. Sa isang lumang selda sa psychiatric facility, isang balumbon ng papel ang dahan-dahang idinidikit sa dingding. Ito ay mga lumang clipping ng balita, mga artikulo tungkol sa pagbagsak ng De La Serna Holdings at ang muling pagbangon ng Lunaria Homes. Isang sulat ang dahan-dahang inilabas mula sa ilalim ng unan. Ang sulat ay hindi para kay Crisanto, kundi para kay Amihan. Ang mga sulat kamay ay nanginginig at hindi pantay, ngunit ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa kapatawaran. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang sariwang simoy ng hangin na nagpabago sa lahat. Ang dating sunog at abo ay napalitan ng luntiang kagandahan ng Lunaria Homes. Ang mga bahay ay nakatayo ng matibay, pininturahan ng iba't ibang kulay na sumasalamin sa pag-asa at kaligayahan. May mga halaman na gumagapang sa mga pader at ang bawat bakuran ay puno ng mga bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Mayroong eskwelahan para sa mga bata at maliit na health center na nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Si Amihan, na ngayon ay mas matatag at puno ng pag-asa, ay patuloy na naglilingkod bilang Executive Director ng Lunaria Homes Foundation. Si Crisanto naman, na sa kabila ng kanyang pinsala, ay natuto ng maglakad ng walang saklay, bagaman may bahagyang pilay. Siya ang punong arkitekto ng lahat ng proyekto ng komunidad. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paggawa ng mga disenyo na nagbibigay buhay sa mga pangarap. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento si Amihan sa kanilang opisina, may nakita siyang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Ito ang sulat na naiwan ni Doña Caridad. Matagal na niyang ipinagpaliban ang pagbabasa nito, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay handa na ang kanyang puso. Binuksan niya ang sobre at dahan-dahang binasa ang mga nanginginig na sulat kamay. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa kapatawaran. Isinalaysay ni Doña Caridad ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-iisa, at ang kanyang pagkaunawa sa mga kasalanang nagawa niya. Walang bahid ng pagkukunwari sa mga salita. Ito ay isang tunay na pagsisisi na lumabas mula sa isang pusong matagal nang nagpumiglas sa dilim. Habang binabasa ni Amihan ang sulat, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang kirot ng pag-unawa at awa. "Ma, tara na po.
Punta na tayo kay Lola Caridad, sabi ni Talao, na ngayon ay isang batang lalaki na, habang hinahatak ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosente at pag-asa. Dahan-dahang inilapag ni Amihan ang sulat sa mesa. Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa labas ng bintana, kung saan makikita ang maunlad na lunarya. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa puot, kundi sa pagpapatawad. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak at para sa lalaking kanyang minahal. Naglakad silang tatlo, si Amihan, si Crisanto at si Talao, patungo sa psychiatric facility kung saan nananatili pa rin si Doña Caridad. Ang paglalakbay ay tahimik, ngunit puno ng mga damdamin. Pagdating nila, nakita nila si Doña Caridad na nakaupo sa hardin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila nawawala sa kanyang sariling mundo. Ang dating matapang at mapagmataas na ginang ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Naglakad si Amihan patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na basket ng mga prutas. Nagulat si Doña Caridad nang makita si Talao na yumakap sa kanya. Ang bata ay nagbibigay ng halik sa pisngi. Ang mga mata ng matanda ay lumuha at dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Amihan at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Amihan sa kanyang mga mata ang isang tunay na pagsisisi. Walang halong pagkunwari. Hindi nagsalita si Amihan. Sa halip ngumiti lamang siya. Isang ngiti na puno ng pag-unawa at kapatawaran. Hindi niya nakalimutan ang nakaraan, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Nang papalubog na ang araw, naglakad ang pamilya sa ilalim ng mga luntiang puno ng Lunaria Homes. Si Crisanto ay nasa gitna. Ang kanyang isang braso ay nakayakap kay Amihan at ang isa naman ay nakakapit sa balikat ni Talao. Ang kanilang mga anino ay humaba at nagsama-sama. Naging isang buong figura sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Nakahanap siya ng kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmula sa pagpapatawad, hindi dahil sa pagkalimot, kundi dahil sa pagtanggap sa katotohanan na ang pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng lahat ng sugat. Oo, sa Lunaria Homes, kung saan ang bawat bahay ay itinayo sa pundasyon ng pag-asa at katarungan, natagpuan nila ang isang tahanan na hindi lamang gawa sa kahoy at yero, kundi gawa sa pag-ibig. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa ginto o kapangyarihan, kundi sa dangal, sa pagmamahal, at sa kakayahang magpatawad. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang puso, kundi sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan at pagtatayo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sa huli, ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang puwersa na kayang bumuo, maghilom, at magbigay ng pag-asa kahit sa gitna ng abo.